Dok, madalas akong inaatake ng epilepsy. Ano ba ang karaniwang sanhi ng ganitong sakit? Ang ganitong sakit, Apo, kadalasang umatake sa mga taong wala ng pera. Dok, madalas din po lumabo ang paningin ko. Normal lang yan, Apo. Lalo na pagbukas mo ng pitaka mo at walang laman, lalabo talaga paningin mo. Dok, bakit kaya madalas uminit ang ulo ko? High blood yati ako. Kung puro resibo ng bayarin ang dumarating sa bahay nyo at wala kang pambayad, sigurado high blood nga yan. Dok, mahina yata resistensya ko. Madalas ako nilalagnat eh. Nakakapanghina talaga, Apo, ng resistensya pag tambak-tambak na ang utang mo, kaya nilalagnat ka. Minsan, Dok, naging makakalimutin na ako. May lunas po ba dito? Maganda nga yan, Apo. At least minsan, nakakalimutan mong hirap na hirap ka na sa buhay. Madalas rin ako, Dok, nakakaramdam ng matinding takot. Yung tipong hindi ko maintindihan kung bakit. Nangyayari yan, Apo, kapag alam mong may maniningil na naman ng utang mo. Parang hindi ganun, Dok eh. Ugali kasi ng Pinoy, pag siningil ng utang, sila pa yung galit at matapang. Kung sa bagay, Apo, may point ka. Baka nakalimutan mo lang na Pilipino. Doc, may gamot pa ba para sa mga taong makakapalang mukha? Alam mo, Apo, hindi naman kasi sakit yan para gamutin. Talent na kasi ngayon yan ng karamihan. Do, anong pinagkaiba sa babaeng maganda pero maliit ang dibdib kaysa babaeng pangit pero malaki ang dibdib? Apo, ang hirap naman ang tanong mo. Loyal kasi ako. Kunyari ka pa, Lolo, babaero ka rin naman. Apo, kapag maganda pero maliit ang dibdib, halik-halikan mo sa mukha, lukot-lukotin ang dibdib. Ayaw, di ba? Eh, paano naman no pag pangit? Kapag pangit, Apo, pero malaki ang dibdib, halik-halikan ang dibdib, tapos lukot-lukotin mo naman ang mukha. Ayaw, di ba? Lo, paano ka manligaw sa babae noon? Apo, minsan nga, pag pinasyalan ko yung babae sa bahay nila, nakabantay, sarado ang tatay, may hawak pang shotgun. Ayaw, di ba? Nakatakot naman yung lolo. One time, bumulong sa akin yung babae. Punta daw ako sa kwarto na niya pag madilim na at patay na ang ilaw. Ayaw, di ba? Eh, paano mo lumalalaman na siya yun? Lalo na madilim, saka bantay sarado pa ang tatay. Apo, sabi niya, basta pagkapako daw at may buhok, siya na daw yun. Ayaw, di ba? Napakagandang palatandaan nga yan, Lolo. Dahan-dahan nga ako, Apo. Nung malapit na ako sa pinto, natalisod pa ako at natumba. Ayaw, di ba? Buti na lang, Lo, hindi ka narinig ng tatay. Nung nadapa nga ako, Apo, buhok agad yung nakapa ko. Eh, sabi niya, basta may buhok siya na daw yun. Swerte. Ayaw, di ba? Mukhang inantay ka talaga, Lo, sa labas pa lang ng pinto. Binanatan ko nga agad ng husto, Apo. Baka maabutan pa ng tatay niya eh. Kundi patay ako. Ayaw, di ba? Hindi, nakangiting aso ka palang umuwi, lolo. Hindi nga, Apo. Nagtataka nga ako. Habang binubomba ko, barako kasi ang tunog ng ungol eh. Ayaw, di ba? Baka naman bakla yung chicks mo, lolo. Walang hiya, Apo. Kilikili pala ng tatay niya yung binanatang ko. Doon pala siya natulog sa labas ng pinto. Ayaw, di ba? Ang malas mo naman, Lolo. Tumakbo nga ako, Apo. Sa sobrang bilis, halos di ko na maramdaman na sumasayad pa ako sa lupa. Ayaw, di ba? Why are you running? Why are you running? Why are you running?